Sa oras po ito, kung tayo po may Biblia, buksan po natin ito in the Gospel of Jesus Christ according to St. Mark chapter 9, verse 30 to 7. Sabi dito, the greatest in the kingdom. Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee. But he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him. And 3 days after his death, the Son of Man will rise. But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. He came to Capernaum, and once inside the house, he began to ask them, what were you arguing about on the way? But they remained silent. They have been discussing about themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, if anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. Taking a child, he placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, whoever receives one child such as this is my name, in my name, receives me. And whoever receives me, receives not me, but the one who sent me. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Panapakan po natin si Lord. Amen. Amen. Kung sa oras na po ito, maaari na po tayo maupo. Praise God. Salamat kay nakarating po. Hallelujah. No, hindi ko ina-expect na yung Don Valley Parkway sa sinara. So, mabuksan ko siya. Apart po ng Queensway. So, mga almost 2 hours ako. Wow. Yung siyempre, tataka doon sa selection, tapos dinata ko doon sa mga residential, hanggang yung sa may Evans, no? Yung Evans, palabas, no? Sabi ko, kaya ako, no? Sabi ko rin, andun naman si Mother Albert. Sabi ko, Mother Albert, no? Just in case, sabi ko, at least, kung kaloko ba ng Diyos, di ba? Case to case situation naman. So, doon talaga kasindahan, kasi mas malapit po doon, kaya compare na mag-401, almost 10 minutes to 15 minutes kasi yung difference pag doon ako dumaan. So, yung talagang pinakamadali pala sinarado. So, by the way, anyway, mahalaga, nandito tayo, at makakapayang salita ng Diyos. Amen. So, ating pag-aaralan, mga kapatid, ito po yung pagiging dakila. Sino ang gusto dito maging dakila? Amen? Kadalasan, pag sinabi natin dakila, dito sa mundo, kailangan mo munang mamatay para ikaw ay maging dakila. May mga dakila tayong mga bayani. So, tinatawag sila mga dakila kasi nga malaki yung kanilang ginampanan. Malaki yung kanilang contribution, malaki yung kanilang sakripisyo na ginawa, kaya sila ay tinawag ng dakila. Diba? So, may kita natin mga kapatid sa Panginoon, may kita natin yung pagkakaiba ng pagiging dakila sa mundo at pagiging dakila sa harapan ng Diyos. Diba? Kasi sa mundo, kailangan mong gumawa ng mga great things. No? Kailangan mong gumawa ng mga malalaking bagay para tawagin dakila. Amen. Ibig sabihin, meron kang gagawin na tatatak. Diba? Tatatak. Ibig sabihin, magiging parte ka na ng history. So, tawag na sa iyo mga kapatid, hindi lang dakila, kundi dakilang alamat. No? Sabihin, isa kang alamat. No? Yung mga taong nakagagawa ng mga dakilang bagay, tinatawag na sila mga alamat. No? Sabi na iba, isa ka ng alamat. Kasi bakit? Kasi matatatak na kasi sa history yun eh. Diba? Magtatatak yan, katulad sa atin, sa sports, yung Pacquiao, tatatak na yan. Kahit na nawala rin sa mundo, after mga ilang years, nakatatak na yun eh. Di ba? So, bakit? Kasi nga, meron silang ginawa na hindi nagawa ng iba. So, sa mundo, para maging dakila ka, kailangan mo gumawa ng malaking bagay.
Di ba? Kaya nga sabi ko doon kahapon sa St. Eugene, sabi ko doon, sa mundo, kung gusto mong, kunyari, pagtulong, sabi ko, pag gusto mong tumulong sa kapwa mo, hindi mo kailangan gumawa ng malaki. Sa anong pamamaraan na pwede ka makatulong sa kapwa mo na hindi mo kailangan gumawa ng malaki? Marami. Numito? Alam niyo mga kapatid, yung maligo lang tayo araw-araw. Di ba? Sabi ko nga sa kanila, yung maligo lang tayo araw-araw, ang laking tulong na po sa kapwa niyo. Dito to po. Yung maligo ka lang araw-araw, malaking tulong yan sa kapwa mo. Bakit? Yung amoy? Siyempre. Makakaano lang. Kasi hindi ka naliligo, yung amoy mo. O, di ba? Yung amoy mo. Hindi ka nakakatulong, kundi... At siyempre, ang ganda-ganda ng environment, di ba? Ang ganda-ganda ng, Hangin. ng hangin, no? Hindi mo na alam. Simple lang eh. Yung maligo ka lang ng araw-araw, malaking tulong na yan sa kapwa mo. Lagi mong nagpo-commute ka, di ba? Mahirap ba yung nagpo-commute ka tapos nung yung alam mo, di ba? So hindi ka nakakatulong, di ba? Hindi ka nakakatulong kung hindi nakakaperwisyo ka. Di totoo po yun. So ibig sabihin, kahit sa mga simpleng bagay, pwede ka makagawa ng kabutihan sa kapwa mo, malaking tulong na yun. Di ba? Amen. Amen. Sabi ng isang ano, uy, anong ulam ko? Anong ulam mo? Ulam, malunggay. Anong natin mga ganyan jokes, anong ulam mo, malunggay. Hindi malunggay, ulam ko. Kaya sabi niya, na-speak pa yun. Sana ibig sabihin, kahit yun yung mga bagay, nasa society lang natin, yung pagsisiping pagtutbrush lang, malaking bagay na tulong na rin sa kapwa eh. Tulong na rin yan, hindi lang sa kapwa, pati sa environment, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa simpleng bagay, hindi naman kailangan malaki. Para meron kang mayambag, meron kang may tulong. Sa Diyos, simple lang eh. Hindi natin kailangan gumawa ng malalaking bagay para maging dakila tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi minsan, doon kasi minsan ang tao bumabagsak. Kasi akala niya, para ma-recognize niya, kailangan kong gumawa ng malaking bagay. Ang paglilingkod sa Diyos, iba sa paglilingkod sa mundo. Sa mundo, kailangan kong gumawa ng malaki para ma-recognize ka. Kasi kung wala ka pa sa atong ginagawa, hindi ka ma-recognize ng mundo. Kasi ang gusto ng mundo, makita mismo yung ginagawa mo. Pero sa Diyos, hindi. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi nakikita. Yung mga bagay na ginagawa mo na hindi nakikita ng ibang tao, yun ang mas mahalaga sa Diyos. Amen. Sa mundo, baliktad. Yung ginagawa mo, dapat makita nila para ma-recognize nila, uy, mabuti itong tao. Mahusay ito, magaling ito. Pero sa Diyos, hindi. Mas mahalaga sa Diyos yung mga bagay na ginagawa mo mabuti, na tama, kahit walang nakakakita. Yan yun sa Diyos eh. Kasi minsan, ang tao kasi ganito, hindi gagalaw pag walang nakakakita. Wala sa trabaho, hindi pag, sa housekeeping, hindi magwawalis pag wala din, yung boss, minsan, wala si boss. Hindi lang. Tapos mamaya-maya, pag nakikita sa boss, nagsisipag. Amen? Amen. Sa Diyos, mga kapatid, mas malaga sa Diyos yung mga bagay na ginagawa natin na wala nang nakakakita, pero malaga doon, nakikita ng Diyos. Kasi sa atin, sa paglilingkod, hindi yung recognition ng tao ang importante, kundi yung mag-taste natin ng Diyos. Amen. Sabi nga doon sa St. Eugene, sabi ko doon, if you will try to please everyone, kaya nga sa kahit si Paul, sabi you cannot please everybody. Pero sabi, if you try to please everyone, you will end up pleasing no one. Kasi pag lahat ng tao gusto mong matuwa sa'yo, darating ang time, ni isa sa mga taong natuwa sa'yo, hindi matutuwa.
Bakit? Kasi labas mo yung magiging plastic ka eh. Pag ito kahanap mo, itong mga tao ito dahil gusto pang buzzer sa akin, ang lahat ng gusto nila gagawin ko. Pag ito naman kahanap mo, yung ganun din. Pag yung malaman naman niya, kahanap mo, okay ka rin sa kanila. Darating ang time, pag nalaman ng isang to, ganyan ka na, ganyan pala ang gamit. Lahat ng natuwa sa iyo, darating ang time, lahat sila hindi matutuwa sa iyo. Amen. Kaya nga sa paglilingkod natin, hindi tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos. Kasi pag sa tao ka naglilingkod, sasama loob mo eh. Kasi bakit? Nagpagod ka na. Nag-travel ka, layo ng alam mo. Ang dami mo na, busy ka pa ngayon eh. Pero naglaan ka ng oras panahon mo sa Diyos. Kung isa may mga tao hindi ma-appreciate yung ginawa mo. Pinagpuyatan mo na yung luto mo, marireklamo pa sila, galat naman. Minsan sasama loob mo, di ba? Sasama loob mo. Sabi naman, parang walang kasi simple high blood eh. Yung nagluto, may high blood eh. Ay, siyempre, you give effort. Amen. Amen. Ano ibig sabihin? Kasi alam nyo, ang tao kasi, iba-iba ang panglasa ng tao eh. Iba-iba ang panglasa ng tao, iba yung panglasa mo, iba yung panglasa mo eh. Hindi mo pwedeng tatalawin mo yung luto mo. Ito, maalat, ito yung walang alat. Hindi mo pwedeng gano'n eh. Mahirap naman yun. Nagluto ka ng buko, ito buko ito maalat, ito isa hindi. Para sa mga mahilig sa maalat, ito naman para sa mga Hindi kayo. may mga high-blood. Hindi naman eh. Kaya kung makikita mo, kaya maraming tao nahihirapan dito sa mundo kasi ang gusto niya, matuwa ang lahat. Eh, napakahirap po yung mga kapatid. Napakahirap niya. Kaya nga maraming iba masyadong napipulasyon sa buhay kasi bakit? Kasi gusto niya matuwa ang lahat. Eh, mahirap yun. Kasi bakit? Sa 99 na ginawa mo mabuti, yung 1%, yun ang hahanapin eh. Kung isa na hindi nga pinapansin yun, pero yun ang gustong pansinin. Diba? Kung isa mo hindi naman pansinin yun, napakasimple lang yun eh. Pero doon sila tutuon, doon nila kasi bakit? Bakit? Kasi mga chismosos. Alang-alang naman yung pag-chismosan yung mabuti. Alam mo naman sa mundo, yung pinag-chismosan ng mundo, yung masama. Yung hindi maganda. Diba? Kahit sa tuhain minsan, ganyan. Kahit sa mga anniversary, kahit yung mga konti-konting bagay, hindi naman dapat pinapansin. Masyadong pinapansin. Diba? Di na lang nakikita, pinagpapawisan ka na, tapos magre-reklamo na sa'yo. Diba? Kung hindi, sa totoo lang, kung hindi lang tawag sa Panginoon eh. Parang gusto mo nang manampal eh. Parang pinipigil ako kung wala lang ko sa kayo sa taling ng tao nito eh. Hindi ka na nakikita, pinagpapawisan na ako, pagod na ako, tapos ako pangutusan. Tapos pagkakalitan pa ako. Diba? Kung hindi lang dahil sa Panginoon eh. Sa totoo lang naman. Kung hindi lang sa Panginoon, baka nagawa mo eh. Pero bakit ka nagpipigil? Kasi na kay Lord ka eh. Na kay Lord tayo. Pero, Hindi mo pwede sabihin, Lord, ticket ka lang muna, Lord. sasapakin ko muna. Hindi mamulat ka, tapos. Ngayon, Lord, ticket ka lang muna, sasampulan mo lang ang isang. Hindi pwede! Hindi pwede! Diba? Kaya makikita mga kapatid, pagiging dakila sa Diyos, kailangan kalimutan natin yung sarili natin. Amen. Di sa mundo kasi pag gusto mo maging dakila, kailangan mapaplis yung sarili mo, kaya may gawin ka talaga eh. Nakabibili ba na iba? Pero sa Diyos hindi. Kung gusto mo maging dakila, sabi nyo ng Bible, dapat maging servant ka ng lahat. Diba? Maging servant ka ng lahat. So may kita mo doon, kasi yung mga alagad, iba yung focus nila eh. Sabi ni Lord, magsasakripisyo niyo ako. Kailangan kong mamatay. Pero sa ikatlong araw naman, mabubuhay ako.
Amen. Ang iniisip ng mga lagad, mawawala na si Lord. Sino kaya kamalit sa atin? Minsan ganun eh. Sa mundo ganun eh. Di ba? Kung sino yung sikat sa, excuse me po, kung sino yung sikat sa grupo nyo, kung sino yung magaling, siya mahusay, automatic kasi iniisip natin, siya na yung papalit, siya yung papalit. Kasi matalino eh. Kasi ito mahusay ito eh. Sa mundo ganun eh. Ganun ang pasiyan ng mundo, di ba? Amen. Ganun ang pasiyan ng mundo. Dahil siya yung mas mahusay, siya yung mas magaling, malamang siya yung papalit. Kaya itong mga ano, sino kami sa atin? Sino dakila sa atin? Kaya tinanong ni Lord, ano yung pinagano nyo? Discussion nyo? Pero walang sumasagot. Kasi bakit? Kasi una sa lahat, hindi maganda yung iniisip nila. Para ano yun, hindi pa nga sila mamatay, nag-iisip na kayo. Paano mana, di ba? Buhay pa yung mga magulang mo, iniisip mo na yung mamanahin mo. Amen? Parang gusto mo sabihin, excited, papadali kayo. Di ba? So, hindi ganun mga kapatid eh. So, may kita natin doon mga kapatid, may kita po natin na sa buhay natin, para tayo maging dakila sa kanya harapan, kaya naging pinaka-example niya yung bata eh. Alam niyo ba bakit ano yung bata? Yung bata kasi, dependent yan sa magulang. Hindi siya nagde-depende sa sarili niya. Sa atin kasi tayo naglilipod sa Panginoon, para tayo maging dakila sa kanyang harapan, kapag ano yung pagdepende natin sa Diyos. Amen? Amen. Even though kaya natin ang isang bagay, pero hinihingi pa rin natin yung guidance ng Panginoon. Diba? Hinihingi pa rin natin yung tulong ng Diyos. Yung pagkabay ng Diyos. Kasi kung kuminsan, sa akin ng Bible, may mga bagay na sa paningin ng tao ay tama, pero ang ending, masama. Minsan kahit alam mo nang gawin ang isang bagay, kailangan pa rin natin yung yung guidance pa rin ng Diyos eh. Lord, tulungan mo pa rin ako, samahan mo pa rin ako, Panginoon. Kasi ganun dapat tayo sa kay Lord eh. Amen. Dapat palagi tayo na na-dedicate sa Kanya. Pero iba naman yung wala nang ginagawa, yung sasabihin niya, Lord, kung na lang bahala. Iba naman yun. Diba? Kaya nga may ano tayo, nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Kailangan meron tayong gawin. Hindi pwede sabihin natin, Lord, ikaw na lang bahala. Lord, ikaw nang bahala at ako'y bihira ta. Ano na lang, ihiyak at wala ka nang gagawin. Iba naman yung mga kapatid. Ang pinaka-doon is yung trust natin nasa kanya palagi. Diba? Kahit uma-ascension man, o umaganda man yung buhay natin, hindi tayo nakadepende sa mga material na mga bagay na nasa atin. Hindi mo pwede yung dependehan yung position mo, yung trabaho mo. Diba? Akala mo napakatibay na, okay na yung trabaho mo, pero magigulang ka, bigla na lang. Amen. Diba? Na-bankrupt yung pinagtatrabuhan, hindi mo maano yun eh. Kasi sa mundo mga kapatid, lahat nagbabago sa mundo. Pero kapag tayo ay nagtatrust kay Lord mga kapatid, nandun pa rin nagtatrust tayo sa Kanya, ano man yung sitwasyon na mangyari sa atin, alam natin meron tayong magandang, nandun tayo sa magandang sitwasyon ng buhay natin. Amen. Amen. So dito may natin mga kapatid, para tayo maging dakilang sa Kanya, hindi kailangan ng malalaking bagay. Amen. Kasi minsan, pag masyadong malaki yung ginagawa mo, lumalaki kasi minsan ang ulo natin eh. Minsan pakiramdam natin, hindi tatakbo yung gawain pag wala ako. May mga ganun. Pag maganda siya, marunong siya isang tumugtog. Pag wala ako, ano yan? Masisira yung tugtugan nila. Kapag hindi ako kasama sa kantahan, pangit ng labas. Minsan gano'n eh. Diba?
So minsan, na inaagawan na natin ang glory ng Diyos. Diba? Imbis na yung glory sa Panginoon, nasa atin. Pero minsan, parang may mga tao, minsan na sa tingin nila, sa sarili nila, napakahalaga nila sa gawain. Yes, mahalaga naman lahat ng tao sa Diyos eh. Diba? Pero dapat mga kapatid, ang ginagawa natin ito para sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, kapag nagawa niyo na ang mga tungkulin na pinagagawa sa inyo ng Diyos, ang sabihin niyo, kami mga lingkod na walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Amen. Kami mga lingkod na walang kabuluhan. Kasi kuminsan, in the moment na isipin mo sa sarili mo na makabuluhan ka, wala na. Amen. 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 So, palapakan po natin si Lord. So, may kita natin dito, hindi lang yung pagiging dakila sa harapan ng Panginoon, mauunawaan natin ito kapag dumating sa atin yung tawag na yung biyaya ng pagkaunawa. Kasi tingnan mo, sinabi na ng Panginoon itong mangyayari sa kanila, pero hindi nila naunawaan, hindi nila naintindihan. Kasi alam ng ating Panginoon yung kahirapan ng mga disciple niya na yung slow yung kanilang pangunawa. May mga ganun tao minsan, di ba? Na kailangan i-explain mo, babagalan mo. Minsan, hindi lang babagalan mo pag-explain, kailangan with action pa. Di ba? No? Minsan sa trabaho, may mga bagong papasok sa akin yan, sa housekeeping, tuturuan mo, talagang babagalan mo. This is the step 1, step 2. Parang kailangan mo pa eh. Tapos kailangan may with action ka pa. Balik ni Mapunas. Kailangan with action pa eh. Paano mo maunawaan eh? Kasi alam mo yung tao na naunawaan yung sinasabi mo. Iba rin kasi minsan, naintindihan mo, alam mo yung gamit mo lang eh. Pero alam mo yung alam eh. Diba? So sa Diyos mga kapatid, napakalaga na tayo ay nakakaunawa. Naunawaan natin ano ba yung gusto ng Diyos ay parating sa atin. Amen. Kasi minsan na nagiging problema dun sa mga alagad, hindi nila naunawaan kasi may other concern sila eh. Iba yung concern nila eh. Diba? Ang concern nila, sino yung papalit kay Lord? Amen? Sino yung nakira sa atin? Wala. Yun. Tama yun. Wala. Wala. Amen? Amen. Kaya nga kahit sa glory, sabi na, all the glory must be to the Lord. Lahat ng glory, lahat ng papuri, dapat nasa Panginoon. Diba? Kaya makikita natin dito mga kapatid, ano yung mga nagiging problema? Kasi nga, minsan natatakot silang magtanong. Tinatanong sila ni Lord eh. Pero, na sinabi ito ng Panginoon na kahit hindi nila nauunawaan, ayaw nilang magtanong. Siyempre, pag isang bagay, hindi mo naunawaan, magtanong ka. Amen. Walang masama Sa nagtatanong. sa nagtatanong. Amen. Hindi masama magtanong. Amen. Ang masama, yung ginagawa mo isang bagay na hindi mo naman pala maunawaan, yun ang masama. Kasi bakit? Ang ending niya, Wala. Maganda. hindi maganda. Amen? Amen. Ang labas niyan, nagluto ka ng adobo, ang ending, grito. Kasi ako ito na natulog eh. Nasunog. Ihaw pala. Ihaw. So nakikita natin, hindi masamang magtanong. Ang masama, yung nagpre-pretend tayo na alam natin isang bagay, tapos gagawin natin. Kaya anong mangyayari yun, magkakamali tayo. Kaya nga sabi, if you don't know what you are doing, don't do anything. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, mas mabuting bawag mong gawin. Mayroon kasi yung patsamba. Kasi baka may matsambahan ka. Pero sabi ng iba, alam mo kasi, sa amin pa, mas tanda ang tsamba. Mga sabi sa ito. Sabi niya, minsan, mas galing pa minsan yung natsambahan mo eh. Pero hindi ganun eh. Sa paglilikod, hindi pwede patsamba-tsamba. Hindi pwede yung akala-akala.
Eh, akala ko kasi ganito eh. Akala ko kasi ganun eh. Hindi pwede ganun. Kaya kita mo, marami mga relasyon nasisira dahil sa maling akala. May mga pag-ibig na hindi nabubuo kasi bakit? Kasi nga nag-aakala eh. Akala. Kaya nga may kumanta. Sabi ng kanta, kaya ngayon aaminin ko na. Yun ang sabi ng ano, yung kumanta. Kaya ngayon aaminin ko na. May secret. May secret siya. May secret. Ano yung secret niya? Iaaminin niya doon sana sa tao na sana sila yung nagkatuluyan eh. Magkakatuluyan sana sila. Kaso nagmali, yung mali yung akala niya. Kaya hindi sila natuloy. Hindi sila naging partner in life. Kaya inamin niya ngayon doon sa tao niya, sabi niya, kaya ngayon iaaminin ko na. Ano yung gusto niya aminin? Na sana nga ay tayo. Dalawa. Pinagpanta. Pero, Mga tanong mo'y iniwasan ko. naku, wala na. Wala. Baka akala mo pag-ibig mo ay di totoo. Kasi nang iniisip niya eh. Kasi akala ko kasi yung pag-ibig mo hindi totoo. Hindi totoo. Ano ba sa nga pala iniisip? Masama iniisip niya, may nanligaw sa kanya, pero iniisip niya kaya baka jokes lang. No? Kasi uso ngayon, mga jokes lang, may prank lang, sabi, I love you, ikaw yes, tapos bigyan ka mabatukan. Hindi mo, hindi ko mabiro, mga ganun. Nasanay tayo na mga tanong mo iniwasan. Akala mo yung pag-ibig mo, hindi totoo. Ay, ang siso pala. Di ko alam kung ano ang nangyari. Damdamin ko sa iyo, hindi ko masabi. Walang forever. Yan. Hanggang ang puso mo ay napagod. Bakit napagod? Sa paghihintay. Kaya tagal. At doon na lang na-realize, muntik ko na ang naisip. Muntik na kita. Minahal. Okay, Muntik ka na. Kasi bakit kasi naman yung pagdududa na eh. ang duda. Balik ka na. Dalawa na lang. Dalawa na lang. So may kita yung mga kapatid. Sa paglilingkod kasi hindi pwedeng patsamba-tsamba. Ay akala ko ganito, ay akala ko ganito. Hindi pwede. Kaya nga napakalaking pangunawa eh. Kaya nga one of the gift of the Holy Spirit is wisdom and understanding. Di ba? Magkaroon tayo ng pangunawa. Kasi mahirap na naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi natin alam yung ginagawa natin. Marami ganun eh, di ba? Hindi pwede papasok ka sa isang trabaho, hindi mo na tinatanong, hindi mo muna inaalam kung ano yung trabaho. Ay, kaya kung manager, kung pinasukan ko, hindi pala. Pero parang ano, parang pumasok ka sa ano, kunyari sa kasambahay, di ba? Tapos sinatanong ka, ini-interview ka, anong alam mo? Araw ka ba magluto? Hindi po. Araw ka ba maglaba? Ay, hindi po. Sabi yan, sige, ano na yung alam mo? Kumain. Alam niyo po, bawal po akong mapagod. Bawal po akong magpawisan. Ano? Paborito pong ulam, chicken feet. Di ba ulit? Hindi pa ako. Yung mga tagando yung ulam ko na, yung utak naman, kung nag-iiyak. So may kita yung mga kapatid, hindi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng ganun sa paglilingkod na hindi mo alam yung pinasukan. Yes. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi bago ka pumasok sa bagay, dapat mag-decide ka, desisyonan mo. Kasi pag hindi mo alam yung pinasukan mo, ang tendency niya, nakakatras ka. Tatalingkod ka. Sasabi mo, mali yata yung napasukan ko. Nung pakalabas niya. Ganun eh, di ba? Pag nagkamali ka, uy, wrong way. Anong tendency? Mangyayari sa'yo, siyempre, papalik ka sa pinanggalingan mo. Kaya kung sigurado pa ito talaga yung daan, diretso ka. Hindi ka mag-turn back.
ka, nakama yung pupuntaan mo. Pero kung nag-doubt ka, hindi ka sigurado, ang ending niyan, mag-u-turn ka pabalik. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, dapat maliwanag sa ating isipan ang ating pinapasok. Diba? Nakakala ng mga alagad posisyon, hindi. Ang paglilingkod sa Diyos, full of sacrifices. Kasi yung Panginoon eh. Yun ang hindi nila naunawaan ng paglilingkod, may pag-sakripisyo. Yung iba mainintang lang, ayaw na. Alam, di ba, sa Pilipinas pa minsan, Reno Rochelle, di ba? Minsan, sa ako sa Luneta, PCC dati, talagang maabot dito yung baha. Di ba? Kung matiikang ka, talagang basang-basa ka. Minsan, nasa initan ka, talagang bilat ka sa araw. Buti nga sa ating dito, di pa mag-bilat. May silang panik ka. Yung brother Scott, diba? Hindi ka na mahirapan. Hindi na masisira, hindi mo kailangan mag-retouch. Kasi pag pinagpawisan ka, mayroon na, retouch ka naman. Di ba? So may kita yung mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, puno po kasi ng sakripisyo yan. Puno ng sakripisyo. Pero sinasabi ko hindi nagiging sakripisyo isang bagay kapag ginagawa ko yan ng dahil sa pag-ibig sa Diyos. Amen. At wala, di ba? Sa ating mga anak, napupuyan tayo sa kakatrabaho, di ba? Nakakasegon ka. Kasi para ito sa mga anak natin. Di ba? Nagsasakripisyo tayo. Pero sa ating mga magulang, hindi nagpapasakripisyo yun eh. Kasi nagiging kagalakan natin gawin yun. Kasi bakit? Kasi mahal natin sila. Amen. Di ba? Sakripisyo sa isang bagay, pag napipilitan ka eh. Di ba? Pag napipilitan ka, sakripisyo talaga. Di ba? Pero pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi sakripisyo yun eh. Kasi bakit? Nandiyo na yung pag-ibig mo. Yun dapat sa Panginoon. Diba? Mahirap man, pero nakangiti ka pa rin. Amen. Nagbubuhat ka, kaya kung saan sa Pilipinas, may mga speaker, no? Bubuhatin mo yung speaker, hirap ka. Tapos mamaya picture pa. Pero, kaya, wala na, kunwari yung asawa mo, pang selfie, pagdalit siya, kaya, uy, ngingiti yung asawa mo. So may kita natin, sa buhay natin mga kapatid, nakakalaga kasi yung understanding. Pag naunawaan mo isang bagay, gumagaan eh. Gumagaan ang buhay kasi alam mo kung paano siya gawin. Diba? Tiyo mo, pag may idea ka sa, pag alam mo paano mag-mix ng mixer, tumugtog. Diba? Dahil alam mo kung paano tumugtog, napakadali na lang sa iyo eh. Pero siyempre, kung sa isang tao hindi niya alam kung paano, mahirapan siya. Kaya mo ito nang pinipindot niya, o kaya kung ano man yung ginagawa niya. I-compare mo dun sa tao may alam. Kapag ang tao may alam, mas napapagaan, mas napapadali. Kasi pag ang tao walang alam sa isang bagay, abuti 1 oras, 2 oras. Pero pag gamay mo ng isang bagay, dali na lang eh. Makukuha mo siya ng mga ilang minuto lang, matatapos mo. Kasi bakit? Kasi nga, alam mo. Amen. So, hindi na mga kapatid, hindi naman yun, dapat sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang dapat yung pangunawa, kundi dapat mga kapatid, no, sa buhay natin, kapag may mga katanungan tayo ay lumapit sa tamang takot. Tamang takot. Kunyari, meron kang tanong tungkol sa pag-mekaniko. May sira kunyari yung sasakyan mo. Alang-alang tatanungin mo, dentista. Diba? Alang-alang naman yung tatanungin mo, yung nag-imbalsamador. Mga sabihin niya, burong natin yung sasakyan mo. Diba? Ano ibig sabihin? Pag may sira yung sasakyan
sasakyan mo, pumunta ka sa tamang tao na may alam sa sasakyan. Kasi yung i-advise niya, yung sasabihin niya sa iyo, makakatulong sa iyo. Bakit? Kasi nga alam niya kung paano ang mga bagay tungkol sa sasakyan. Mekaniko eh. Pero bakit nilaman mo, dentista, ang ituturo sa iyo, ngipin. Pagbulot ng ngipin, paano unang tinanong mo ay, ano ba? Ay cook, no? Di ba? Nagluluto. Eh, anong sasabihin niya sa iyo? Siyempre, hindi ko ibabahagi sa iyo pagluluto. Ganun din sa Diyos. Kung gusto natin maunawaan yung kanyang mga salita, mga kapatid, pwede tayong lumapit dun sa mga tao, mga kapatid, na nag-aral ng salita ng Diyos sa ating mga kapareha. Di ba? Sa mga taong talagang nag-aral ng salita ng Diyos. Para kung hindi tayo maligaw. Baka mamaya iba yung pag-unawa mo. Akala mo yung bata, hindi. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, sa simpleng mensahe ng Diyos na paabot po sa akin, napakalaga mga kapatid ko na sa paglilipot natin sa Panginoon, tandaan natin, hindi tinitingnan ng Diyos kung malaki man o maliit yung ginagawa natin. Kasi nga tayo natay-pantay siya ng Panginoon. Kasi alam na Diyos yung limitasyon natin. Alam na Diyos yung mga kakayahan ng bawat isa sa atin. Hindi ang Diyos maghahanap sa atin ng sobra sa ating kakayahan. Diba? Hindi natin pwedeng ikumpara yung ginagawa natin sa ginagawa ng iba. Amen. Amen po ba? Amen. Yes, minsan parang pareho yung problema nyo, pero yung bigat nyo, magkaiba. Sabi ko na isang picture na nakita mo, sinabi ng anak sa tatay niya, hindi mo na unawaan ang sakit na nararamdaman. Sabi niya sa tatay niya. Pero hindi na alam, yung tatay niya daming saksak ng mga kutsilyo, na mas marami yung kanyang sakripisyo, mas marami yung mga sakit na kanyang pinawasan sa buhay. Pero sasabihin niya sa tatay niya, hindi mo nararamdaman sa buhay natin gano'n. Hindi mo pwede sabihin, ay sister, ang liit ng problema mo, akin ang laki. Bisa gano'n, di ba? Ay sister, ang liit ng problema mo, akin ang laki-laki. Parang hindi ka na makabangon. Bisa masabi tayo na eh. Sabi kasi ng Bible, walang pagsubok na dumarating sa buhay ng tao na hindi kaya. Na hindi natin kaya. Tapat ang Diyos, tayo ay susubukin, hindi higit sa kakayanan natin. Kundi kung ano lang yung kaya natin, yun lang ang ibibigay o pahihintulot ng Diyos. Amen. Kaya hindi natin pwede ikumpara yung pinagdaraanan ng iba. Kahit sabihin mo bang may problema ka sa pamilya, alam nyo, kahit sa mga psychologists, di ba? Sasabihin mo, may naranasan ka ganitong problema, sasabihin mo, I feel you, I feel you. Alam mo, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Pero, alam niyo mga kapatid, sabi ng mga psychologists, insensitive yan. Kahit sabihin ko, pare yung pinagdaanan nyo, pero iba yung relasyon nyo kasi. Di ba? Kunyari, namatayan ka ng magulang. Eh kasi yung relasyon niya sa magulang niya, iba sa relasyon niya sa magulang mo. Iba yung pinagdaanan niya, iba yung pinagdaanan namin. Diba? Huwag kakaiba yun. Amen po? Amen. Kaya may kita natin, hindi natin pwede ikumpara yung mga pinagdaraanan natin. Ang atin nilang is pasalamatan natin ng Diyos. Amen. At ngunit kahit dumipente sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Amen. Ang bata mga kapatid, sa time na yan, walang say, wala silang boses sa society ng mga bata. Hindi yan pinapansin. Ganun din tayo. Isa may mga tao hindi pumapansin sa atin. Kung wala mong pumansin sa iyo, magsasama loob mo.
Huwag sasama loob natin. Normal. Normal yun eh. Diba? Huwag sasama ang loob, huwag pagtatakbo yung dahil nila pinansin. Sa Panginoon ang mahalaga, hindi man tayo pansinin ng tao, mahalaga, pinapansin tayo ni Lord. Amen. Amen. So,